Welcome to RNDWay Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Matagal nating hinintay at ngayon malapit na itong maging realidad. Isang bagong barko, mas moderno, mas lital at mas handa sa tunay na laban. Papunta na sa Pilipinas ang BRP Raja Lacandula. Yes, the Philippine Navy's second Raja Sulaiman class offshore patrol vessel, BRP Raja Lacandula, PS-21, is currently en route to the Philippines. It departed the HD Hyundai Heavy Industries shipyard in Ulsan, South Korea on April 30th, 2026 and is expected to arrive in Subic this weekend. Key details on BRP Lacandula, PS-21. Voyage. Location. The vessel was spotted in the Luzon Strait and entered the Philippine Area of Responsibility, PAR, on May 2nd, 2026. Arrival and process. The ship is expected to arrive at the Naval Operating Base in Subic for official arrival ceremonies, followed by Technical Inspection and Acceptance Committee, TIAC procedures. Pero gaano ba ito kalakas? At kaya ba nitong baguhin ang laban sa West Philippine Sea? Kumusta mga tropa? Welcome back sa ating munting channel. May good news na naman tayo. Ayon sa balita, kasalukuyang naglalayag na papuntang Pilipinas ang BRP Lacandula. Kaya sa puntong ito ay isa-isahin natin ang kakayahan at specifications ng barkong ito. Ang BRP Raja Lacandula, PS-21, ay kabilang sa Raja Sulaiman class offshore patrol vessel. Pinangalanan sa isang bayani ng Maynila na si Raja Lacandula. Built by HD Hyundai Heavy Industries na may kabuuang halaga na umaabot sa humigit kumulang $556 na milyong dolyar. Launch noong Nobyembre 20, 2025. Ang status ngayon, for acceptance na at papunta na nga ito sa Pilipinas. Ibig sabihin, malapit na talaga itong pumasok sa serbisyo. Hindi ito ordinaryong patrol vessel. May displacement ito na umaabot sa 2,400 tonelada. May speed na 22 knots. May range na umaabot sa 3,500 nautical miles. Pagdating sa kayang endurance, kayang manatili ng 20 days sa dagat. Kayang magdala ng total of 72 crew personnel. May kakayahang mag-operate ng 10-ton helicopter, mga UAV drones, at may dalang RHIB boats for special ops. Ito ay isang multi-mission warship. Pagdating naman sa armament, mayroon itong 76mm Otto Melara Super Rapid Gun. May 30mm remote-controlled cannons at may dalang heavy machine guns. Hindi pa missile heavy, pero sapat para sa patrol missions, law enforcement, at maging sa surface engagement. May advanced systems pa tulad ng decoy launchers, anti-missile defense, at electronic warfare systems. Mas matalino, hindi lang mas malakas. Ito ang tunay na lakas ng barko, ang radar at sensors. Mayroon itong Leonardo SPS-732 surveillance radar, Hensoldt Navigation Radar, at Safran Paseo XLR Targeting System. Combat system mula sa Hanwha kaya ang resulta. Kayang makita ang banta mula sa malayo, kayang itrack ang multiple targets, kayang mag-coordinate sa ibang assets. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, ito ang magiging papel ng BRP Raja Lacandula Maritime Patrol, anti-illegal activities, territorial defense at support sa mas malalaking warships, at pinaka-importante, presence. Dahil sa dagat, ang presensya mo ang unang depensa mo. Hindi natin dapat i-overhype. Ito ay offshore patrol vessel OPV, hindi ito destroyer o frigate. Ibig sabihin, hindi pang full-scale naval war at hindi pang sabayan ng malalaking fleet. Pero, napaka-importante nito sa day-to-day defense. Isipin mo ito. Mas maraming barko ay katumbas ng mas malawak na coverage, mas modernong sensors ay katumbas ng mas mabilis na response, at kapag mas matagal sa dagat ay katumbas ng mas consistent na presensya. Ito ang tunay na lakas ng modern Navy. Ang BRP Raja Lacandula, hindi man pinakamalakas, pero isa itong malaking hakbang sa tamang direksyon. At habang papalapit ito sa Pilipinas, unti-unti na ring lumalakas ang depensa ng ating karagatan. Kung tutuusin, malayong-malayo pa tayo sa ibang bansa kagaya ng China. Pero ang mahalaga ay unti-unti na tayong lumalakas. Bukod sa barkong ito, may mga paparating pang iba. Kaya sabay-sabay natin iyang aabangan dito sa channel na ito. Mega shoutout po sa lahat ng ating top commenters at new subscribers sa nakaraan video.
Maraming salamat po sa inyong panunood at suporta. Tulungan ninyo ako na makarating sa silver button. Ang inyo suporta sa panunood at hindi pag-skip ng ads ay malaking tulong na po ito para sa aming mga content creators. Muli maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga susunod pang mga videos. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell